hanapin natin yung factors ng polynomial gamit yung isang root. So, ang gagawin natin, yung root na yan, -2. So, kunin natin. I-divide natin sa mga coefficient ng polynomial. So, x raised to 3, ang coefficient niya ay 1. -8x raised to 2, coefficient niya ay -8. Yung x, 1. Then 42. So, divide natin. So, first step, bring down 1. Then 1 times -2, -2. And -8 plus -2, yan ay -10. And -10 times -2, that is +20. Then 1 plus 20, yan ay 21. Then 21 times -2, -42. Then 42 plus -42, yan ay 0. So next, lagyan na natin ng variables. So 1, dahil 1 yan, x na lang yan. Ano yung exponent ng unang term? 3. Dahil 3 yun, to 2 na lang to. Bawasan natin ng isa. Minus 10x plus 21. Itong 0 na to, ito na yung remainder. And then, hanapin natin yung mga factors ng x raised to 3 minus 8x raised to 2 plus x plus 42 is equal to 0. So, dahil yung isang root ay -2, so it means ng isang factor niya ay x, -2 magiging +2. So, yan na yung isang factor. Then, ano pa yung ibang factor? I-factor natin itong nakuha nating sagot na x square minus 10x plus 21. So, dahil dyan, dalawang parenthesis yan. And then, x square, ibig sabihin, dalawang x yan, kabilaan. Positive 21. Ano yung dalawang number na kapag pinag-multiply mo, ang sagot ay positive 21, and then pag pinag-add mo, ang sagot ay -10. Yes, that is 7 and 3. Then, anong sign nila? Pareho silang negative. Kasi negative yung nandito. Yung pangalawa, yung b. So, -7 times -3, that is positive 21. And -7 plus -3, that is -10. So, ito na yung mga factors ng x raised to 3 minus 8x raised to 2 plus x plus 42. And then, ano naman yung mga roots? Yung mga ibang roots. Alam naman na natin na isang root ay -2 kasi yun yung ginamit natin pan-divide dito sa synthetic division. -7, ito ay magiging +7. And -3, magiging +3. So, ito yung mga roots niya. So, ito ang video natin para sa araw na ito. At sana nag-enjoy kayo at may bago kayong natutunan. At huwag kakalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe at pinutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video.